Wala po siyang over sa akin nung siya ay na-dismiss and even before na siya ay ma-dismiss. Mainit po sa akin ang PIDEA leadership noong pa. Kaya pala, ang asawa pala ng isa sa mga naging subject sana ng anti-illegal drugs operation namin noon na si Politician Bongbong Marcos ay kapater po sa Marcos Ochoa Serapio Tan, Law Office ni Executive Secretary Paquito Ochoa, na si ngayon First Lady Luisa Araneta Marcos. Po niya hindi nagawa yun kasi walang ganun. Yun po ay opinion ko po, Your Honor. Opinion mo. Yes, Your Honor. Opinion mo. Ako, findings ko yun. As the chairman of this committee, Yes, Your natutuwa Honor. yung papel na yun. Your Honor, yun yung totoong nangyari. Wala ako talagang nadalang file. Nandun po. Ultimo nga case folder, Your Honor. Yung case folder mismo ng mga kaso na hindi nga po. Nandun po eh. Wala akong nadala, Your Honor. So, Francia, kung naiwan ito doon sa IIS nyo, nasaan ito ngayon? Your Honor, gusto ko lang pong linawin. Ang tanong niyo po kanina kay Jonathan Morales, nung na-dismiss ka sa PIDEA, saan mo iniwan? Sinabi po niya sa akin. Nung na-dismiss po siya sa PIDEA, wala na po ako sa Intelligence and Investigation Service. Ina-assume lang po niya yon. Sinasabi niya na sa akin over, gusto niyang ituro sa akin yung responsibilidad na siya dapat ang gumawa. So, i-deny mo. Deny mo na hindi mo What? talaga. Walang Kasi po, dapat siya ang may responsibilidad na itago yon. At Precisely, being the officer on case, ikaw may hawak-hawak ng folder na yan. Tapos pag umalis ka na dyan, talaga siguro mo yung zip cape yan, ibigay mo doon sa, turn over properly sa sinong investigador na papalit sa'yo. In your case, yes. Your Honor, hindi nga po nagkaroon ng proper turnover, Your Honor. Ganito po yun. Galit po sa amin yung literato ng PIDEA. Yung sinasabi niya na ako raw nung na-dismiss, hindi po, ang pinag-uusapan po natin, di ba yung sinasabi ko nga sa inyo, nung na-relieve kami sa IIS, na-relieve po kami from IIS to NCR, hindi na po namin nahawakan yung anumang dokumento. Kung siya nakakahawak dahil pero kami, lalo ako, hindi po. Dahil mainit po sa akin ang PIDEA leadership noong pa. Nung magmula nung na-relieve kami doon. Sinasabi ko nga po sa inyo, kaya nga po ako nagreklamo na noon sa publiko. Kasi nung time yun, nag-file pa kami ng kaso sa IAS. Nag-file pa ako. Kaya lalong nagalit sa akin ng administrasyon ng PIDEA. Kaya nga yung sinasabi nga niya na dapat ako yung may hawak ng kaso, ako yung case officer, dapat meron ako. Hindi na po kami, lalo ako, hindi na ako nakabalik to sa opisina na yun. Hindi na po binabawalan po talaga. Talagang, kumbaga doon lang po kami doon sa kubo ng NCR. You confirm, Francia? Na hindi na kayo makakapasok doon sa opisina niyo? alam niyo po, Your Honor, gusto ko sanang ituloy yung sinasabi ko kanina. Ang tanong niyo po sa kanya, nung na-dismiss siya, kanino niya over? Ang sagot niya po sa akin. Wala po siyang over sa akin nung siya ay na-dismiss and even before na siya ay ma-dismiss. Even po nung nandoon pa kami naka-assign sa IIS, wala po siyang over sa akin. Yun pong papel na yun, kung totoong may ganun, ay dapat hahawakan mong mabuti yon. Dapat po idadaan mo sa tamang proseso. Dapat ibibigay mo sa tamang kustodyan. Ngayon po, pumapasok po sa isip ko, baka matay ko mang isipin. Kaya po niya hindi nagawa yon kasi walang ganun. Ganun po, Your Honor. Your Honor, Sandali. Ibig mo sabihin, pati ako naloko ni Morales. Kung sinabi ko na yung papel na yun ay authentic, sabihin mo na naloko ko ni Morales. Hindi naman po, Your Honor. Yun po ay sagan ng akin lang po. Matay ko pong isipin sa akin po Next, sa sarili. Pero nakita mo yung papel. Ulitin ko nga, nandoon yung mga pangalan ng mga sasakyan ninyo. Kinonfirm ninyo na organic vehicle niyo yun. Di ba? O siya, kinonfirm niya, siya ang pumirma. Papel yun, siya pumirma. So, ngayon, ang problema lang is hindi natin malocate yung papel. Nasaan yung papel. Pero, wag mo do not impress me that ako'y naloko ni Morales.
Hindi naman Ha? po, Your Honor. Na Yung wala po ay- talaga yung papel na yan. Wala as far as you are concerned dahil wala talaga sa inventory ng records ninyo. Am I correct? Yes, Your Honor. Hindi mo makita. Hindi ko po makita. Pero hindi ko masabi na yung papel na yun is inauthentic. Hindi talaga authentic yun. Sige nga, Yun po ay opinion ko po, Your Honor. opinion mo. Yes, Your Honor. Opinion mo. Ako, findings ko yun. As the chairman of this committee, Yes, na Your totoo Honor. yung papel na yun. Yes. Wala akong kinikilingan dito ha. I am objectively. Ikaw ba? Maka-generate si Morales ng papel na authority to report at saka yung pre-ops na mayroong markings pa, naka-xerox doon, naka-markings pa doon yung mga butas ng puncher na ginamit doon para pagsaksak sa passenger. Ibig sabihin, kayang gawin yun? O hindi naman, that is scientifically improbable at so you mean to say na mali ako sa aking impresyon. Hindi naman po, Your Honor. Sige nga, Ay, sa you state opinion. your stand. By opinion, Your As far as PDEA is concerned, wala talaga yung document na yan. Naniwala ko sa inyo eh. Yes. Makita. Ano nyo makita? Tinanggal lang ito sa paano nyo. Kahit mag-inventaryo kayo 1,000 times, hindi nyo makita yung papel na yan dahil wala na. Nandun na sa social media. Nagkalat na. Pero kung sabihin mo na hindi authentic yun, my God, babalik ako sa grade 1. Kung sabihin mo na hindi authentic sa yung papel na yun. My apology, Your Honor. Pero yung nga, I also accept your statement na wala talaga yan sa inyo. Dahil hindi nyo malukit-lukit. Hindi nyo makita. Wala talaga. I don't think nagsinungaling kayo. General Lasso, I don't think nagsinungaling si General Lasso. Sinabi niya na wala yan. Wala talaga. Hindi makita. Dahil dinukot na nga sa file. Tinanggal. Tinanggal na ito sa mga pasiner na yun. Tinanggal. Wala talaga. Hindi nyo makita. Wala. Pero kung sabihin nyo na hindi authentic, I bet my life kung sabihin nyo na napagsabi ko na authentic yan, to sabihin nyo hindi authentic. Mr. Chair, Sa atin lang kung sino may hawak. Yan ang tanong natin ngayon. I-locate. Kaya nga tayo nag-conduct ng hearing to determine kung sino nag-leak niyan. Dahil ayaw natin na palaging ganun na lang may mag-leak na ganun ka sensitive na information that will cause even the downfall of this country kung ganun. Lahat na lang ng mga classified documents natin, mga top secret documents, ibigay natin sa China para alam ng China yung anong ating kahinaan, anong strengths and weaknesses natin, lahat-lahat. Tapos tayo, as a country, patay. Kaya, this committee finds it important to determine kung sino nag-leak niyan at gagawa tayo ng legislation para may stop yung leakage na yan. Do you agree with me? Yes, Your Honor. Mr. Chair, if I may. Yes, Gwen. Tama po kayo dyan, Mr. Chair. Alam nyo, sa aking palagay, the source of the leak is most probably no other than Mr. Morales. Because I think he kept a copy. Siya sigurong nag-leak. Anyway, that is my own opinion, and I believe in it. Sandali lang. When I call you and I recognize you, pwede ka magsalita. And this person has Unahin natin mo ng senador. this person has been charged of violation of Article 180 of the Revised Penal Code, which is still pending before the Metropolitan Trial Court, Branch 4 in San Fernando, Pampanga. In violation of Article 180 of the Revised Penal Code is ito sa false testimony. And the other criminal cases filed against Mr. Morales based on validated information from a concerned citizen. If this is true, estafa pending before the Metropolitan Trial Court, Pasig City, slight physical injuries pending before Branch 72, Pasig City. And as a final remark, Mr. Chair, the facts and evidence presented clearly demonstrate the questionable integrity and credibility of this particular resource person. And the same evidence
refutes all accusations against the Philippine Drug Enforcement Agency and its current leadership. And the statements given by this particular resource person against the agency and its current leadership are evidently perjurious, defamatory, and outright false. That's all, Mr. Chair. Your Honor, gusto ko lang sana ituloy sana yung ano ko kanina, Your Honor, yung tinanong niyo ako doon sa, pinatawag ako doon sa Malacanang noong July. Nakuha ko Doon sa naman yung... Lesio. Ito, Your Honor. Oh. Sige. Matapos ko ilantad sa publiko ang mga nangyayaring katiwalian sa PIDEA, nagulat na lamang ako na ipinatawag ako ni Police Director Felizardo Serapio sa Malacanang as per instruction daw po ni Executive Secretary Paquito Ochoa at pinagdala ng mga dokumento na may kaugnayan sa mga natuloy, hindi natuloy at mga ongoing anti-illegal drugs operation ng aming opisina. Ngunit matapos ko makapagsagawa ng briefing na tumagal ng humigit kumulang sa 4 na oras, kaugnay ng mga hawak kong mga kaso, kabilang na mga natuloy at di natuloy ng mga anti-illegal drugs operation, ay sa hindi ko maipaliwanag na dahilan ay minilait lamang ng opisina nito ang mga trabahong ipresenta ko at doon ko naranasan ang harap-harapang paglapastangan sa aking pagkatao ni Executive Secretary Paquito Ochoa noong biglang dumating ito kasama na ng pagbabantang ako ay patatanggal sa trabaho at habang buhay na akong hindi makakabalik sa gobyerno. Habang pinagdidiinan ito ng mga wala namang kwenta yung mga accomplishment ay pinagmamalaki ko dahil panay gawa-gawa lamang daw ang mga ito at di ko daw ba alam na matitinong negosyante daw ang mga ito at campaign contributor umano ni Pinoy. Sa aking pagkakaalam, mukhang tanging ako lang ang kaisa-isang ahente ng PIDEA ang naipatawag sa Malacanang. Nagtataka din ako noong pangapanahong iyon kung hindi ang mismong director ng aming opisina o mismong PIDEA Director General ang kanyang ipinatawag, kundi ako at ang nag-iisang ako. Hindi ko maintindihan kung bakit tila masyadong napakalaking problema ako sa kanila at tila masyado po ako napag-iinitan sa pamagitan ng mga pinuno ng PIDEA. At sa katunayan, kahit wala na po ako sa naturang ahensya ay nagawa pa ng mga ito na ako ay taniman ng samut-saring kaso na sobrang naglukmok sa akin at sa aking pamilya. Ngayon ko lamang napagtanto na kaya pala ang asawa pala ng isa sa mga naging subject sana ng anti-illegal drugs operation namin noon na si Politician Bongbong Marcos ay kapater po sa Marcos Ochoa Serapio Tan, Law Office ni Executive Secretary Paquito Ochoa na si ngayon First Lady Luisa Araneta Marcos. Yun po, yun yung talagang naging ano ko. Sabi ko kaya pala ako pinag-iinitan ng mga ito dahil magkakakonekta pala itong mga to. Your Honor.